Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ipinag-utos ng Commission on Audit ang fraud audit sa bilyon-bilyong halaga ng flood control projects na ipinatupad ng Department of Public Works and Highways sa lalawigan ng Bulacan. Sa memorandum na inilabas ni COA Chairperson Gamaliel. Nag-aral kaya ito sa paanan ni Hindi, siya Gamaliel. Siya nag-aral sa paanan ni Cordoba. Ni Cordoba. Itong Gamaliel Cordoba. Si Pablo nag-aral sa paanan ni Gamaliel. No? Iniutos nito. Ganun ba talaga? Sa paanan ba talaga nag-aaral? Oo, ibig sabihin nun nagtuturo siya. Parang si Lola Basyang nakikinig yung mga batang maliliit sa kanya. Nasa babang ganun. Kaya nasa paanan ni nagpaliwanag. Iniutos ni Gamaliel ang agarang pag-audit bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos at sa ibinunyag nito hinggil sa irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan. Sa sumbong sa Pangulo website, nasa 548 billion pesos na halaga ang halaga ng flood control initiatives sa buong bansa. Hindi. Kung saan ay ang Central Luzon ang nakatanggap ng pinakamalaking pondo para sa mga proyekto na umaabot ng 98 billion pesos. Sa nasabing halaga, pinakamalaki ang napunta sa lalawigan ng Bulacan na mayroong 44 billion pesos. Sa pagbisita ng Pangulo sa rehabilitasyon ng river protection structure sa Kalumpit, Bulacan. Masarap ang dito, longganisa. Longganisang Kalumpit. Naggalit ito. Sino? Ang Pangulo. Ang tinutukoy. Naggalit ito, ang tinutukoy pong ito ay ang Pangulo. Naggalit ito at humingi ng paliwanag sa St. Timothy Construction Corporation hinggil sa kabiguan na tapusin ang higit 96 million pesos na halaga ng proyekto, gayong idineklarang tapos na ito. Nako, ayan na. Yun na. Noong Pebrero 2023, ngunit hindi pa pala kumpleto. Patay kang bata ka. Isyu ng bayan. Katotohanan. Bordos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning.
Lamig. Ano, lamig. 16. Kabilaan yung nakatutok sa akin. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ang mga taga Kalumpit, Bulacan? Ayan. Lalo na ang mga taga San Marcos. Ayan. Oo nga Yan, pala ano. parte Diyan- ng, diyan Kalumpit nga pala yun. ang mga taga yung diyan gumagawa ng peking tanduay nung araw eh. Wala na raw, kumbachero. Nagbago na. Nagbago na si Ronnie O. Si Ronnie O. At si Ronnie O ay mula sa Kalumpit, mula sa San Marcos, ay lumipat na sa mas bumabaha sa Hagunoy. Sa Hagunoy. Oo nga pala. No? Kaya mas lagi siyang binabaha doon. Ang titindi nitong ating mga pinag-uusapan, San Marcos. Tapos San Timoteo, itong Saint Timothy. Saint Timothy. Mga Tapos nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Gamaliel. Puro mga santo yung mga binabanggit. Pero Ang pinag-uusapan ay kabuktutan. Kabuktutan. Talaga naman yan. Pinuntahan pala ng Pangulo yan. Nakita nyo ba? Mother, nakita mo na? Yung binanggit ng Pangulo tungkol dito sa Saint Timothy. Saint Timothy. Yan palang kumpanyang yan na ang may-ari taga-Pasig. Yes. Yan yun. Siya yun. Ito pala ilang beses nang Blacklist. Na blacklist. Oo. Pero ang blacklist pala sa gobyerno, sa DPWH, May lifespan yan eh. 1 taon lang yata, kumbachero. Kumbatsero. Parang Mario binibigyan Joseph. ka lang ng parang parusa. Parusa. For a specific period. Kalokohan yun. Yung blacklisting. Kalokohan yung blacklisting na yun na 1 taon lang. Parang pinagpahinga mo pa lang siya. Parang pinalakas mo pa eh. Lalo mo pang pinalakas! Pumapagaspas! Kaya nga ganun ang nangyari. Mula nang makadalawang blacklist itong kumpanyang ito. Kailan unang na blacklist yan, kumbatsero? Ito. Tinahanap itong data natin dito. Itong tinutukoy po natin, ang may-ari nito yung nakalaban ni Biko sa puso ko. Ayan, Yan yung yun yung ang binabanggit diyan. Dati pa ay na blacklist na itong sina Biskaya, no? At billion projects ang nakukuha nito. 2 beses na ngang nasuspindi ito ng DPWH po itong Saint ano pangalan na? Saint Timothy. Una Saint ay noong Timothy. 2015 nang makumpirmang nagsumiti ito ng peking tax clearance sa procurement service at noong 2020 nang na-blacklist ang kumpanya dahil sa naantalang school building na nagkakahalaga ng 30 million. Noong 2014 daw ito, kumbatsero, nakakuha ng government. Doon nag-umpisa. Unang nakakuha ng proyekto sa gobyerno itong kumpanyang ito. So nung kauumpisa nilang pumasok sa gobyerno ng 2014, sino ba presidente nun? Si Pinoy. Si Pinoy. Ang sekretary nun ng DPWH, si Secretary O.B. Ayun, oo nga. Kaya siya binlacklist. Masungit yun eh. Masungit yung si Secretary Babe Singson. Noong 2015 siya na blacklist. Ano sinabi? Nagsumite ng peking tax clearance. Importante po kasi yung tax clearance para masiguro na yung sumasali sa bidding process. Ang ganda ng procurement law natin Tsaka kung susundin. at kung titingnan, parang yung mga kasalanan pala niya noon ay hindi ganun kabibigat, kumbatsero. Kasi, hindi, pero... Bagamat ito, peke. Pekeng... Kaya para ka sumali sa gobyerno, sinasabi mo, ito, kaya ko to. Falsified documents. Doon pa lang talaga, dapat pala doon blacklist forever. Blacklisted na for life ito for life. Pero after a year, nakabalik na naman. At sa katunayan, noong 2020, muli siyang na-blacklist dahil naman sa school building na delayed ang kanilang completion. Ito, 2020, di sino naman presidente niyan?
Duterte ito. Duterte na kumpatsero. yan. Oo. Oo. Kaya nga Ayan eh. So itong kumpanyang ito na napanood naman natin sa sinong nag-interview? Si Julius. Si Julio. Ay, oo. Naku, ang dahil pa ng sasakyan yan. Takot-takot na mga mamahaling Nakita mo yung sasakyan niya na Rolls Royce. Oo nga eh. Tapos nung binuksan yung Rolls Royce Kumbachero, ang kulay orange. Orange, Dahil kulay Hermes Hermes. daw. Kulay Hermes. Oh, yung ba yung may payong? May payong. Yung isang sasakyan na binili daw niya dahil merong inuman sa loob. May champagne? Yung Gently. Oo, yung gently. Merong baso at merong bote ng champagne. May champagne. Oh, may champagne. Tapos kapag ka daw normal na araw lang, hindi ka umiinom ng champagne, dantayan mo lang. Oo, dantayan. Sabi niya, dantayan mo Ng, lang braso yun. Antindi, no? Sa isip-isipin mo, ang reason kung ba't siya bumibili ng sasakyan na napakamahal. Magkano kaya yung Rolls Royce Kumbachero? Mahal yun. Meron kaya, ang alam kong Rolls Hindi Royce bababa siguro sa 20 million yun. Hindi ba tsokolate yan? Iba yun. Royce yun, Royce. Royce lang. Royce chocolate yun. Ito Kumbachero, isipin mo yung reason daw, kala ko nga yung Hermes color ang dahilan. Kaya lang daw niya binili yun dahil sa payong. Payong. At hindi nila ginagamit. At hindi niya pinapagamit. Talaga naman. Iba rin ang trip nila. At saka iba rin ang kaligayahan eh. Normally Kumbachero, yung mga totoong mayaman, hindi pinagmamalaki yun. Totoo yun. Ang mga totoong mayaman, makita tahimik nga yan. Tahimik lang. Ayaw nga magsalita eh. Pasinelas lang yan eh. Tinan mo si Mark. Si Mark, tahimik lang. Mayaman yun. Kaya nga tahimik lang. Tahimik lang. Ito, sinabi ni 15 to 33 million ang price range. Pero yung ipinakita niyang Rolls Royce, ano tawag doon? Yung SUV ng Rolls Royce yun eh. Tatlo lang daw ang naisasakay sa likod niyan. Ano narinig ko? Nakalimutan ko yung tawag. Kukutila. Yun. Basta. Oo. Hindi hindi lang 15 yun, kumpatsero. Malamang nga doon sa sa higher end. Higher sa bandang taas nun, kumpatsero. Yun. Tingnan mo nga naman. Kaya lang, ito tinitingnan yung 40 yun eh. Di ba? Parang 40 yung sasakyan na iniikot-ikot na parang parking ng trino mo eh. Di ba? Yung We got it all for you. Parang parking ng mall eh, 'di ba? Sa dami ng sasakyan, pero mga mamahalin at kakaibang mga sasakyan. Kaya lang itong ang pinunto rito na mga proyektong tulad itong binabanggit sa mga balita ngayon na proyektong palpak o hindi natapos, isinumbong rehabilitasyon ng Kalumpit, yung river protection structure sa Kalumpit, ni-report na kumpleto na noong 2023, hindi pala. Contractor lang ba ang dapat na managot dyan? Hindi kumpatsero. Dahil ang contractor, sila lang ang binabayaran ng gobyerno. Meron ang gobyerno ang dapat na nagtitiyak na natutupad ng contractor kung ano yung ibinayad sa kanila. Mismo. Kung bakit sila binabayaran. Merong acceptance na tinatawag, inspection and acceptance. At bago sila bayaran ng buo, dapat na inspeksyon at nakita ng gobyerno na tapos at maayos yung proyekto. Kaya nga dito napapasok ang batsero, kung kasapakat ba yung taga-COA. Yun na nga. Kasi ang batsero, kaya nga nandyan ang COA. Ang tawag nga nila dyan, hindi na nga nauobliga yung habang ginagawa yung proyekto, nakikialam yung COA dahil hindi naman nila expertise yan. Pero yung tinatawag na post-audit, kung batsero, post-audit, 2023 pa yan eh. Kailangan pa bang makarating ang Pangulo dyan 2 years ago na yan? At Tapos ang sasabihin ngayon ng COA, hindi, mag-fraud audit tayo. Naman. Ang taga DPWH na silang ang taga DPWH ang naka-assign dyan sa lugar na yan. Na kung saan ay sila ang nagdedeklara kung kumpleto, kung tapos ang proyekto. Paano naideklarang tapos ang proyekto at completed at binayaran ng buo. Na binayaran ng buo nang hindi pala. Yun ang matindi. Yun mas kasuklam-suklam yun. Kung meron kang dapat dagukan dyan, unang dapat dagukan
Yung taga-gobyerno. Taga-gobyerno, kumbachero. Kasi halimbawa, yung kontraktor, sabi niya, boss, tapos na ha? Oo. Tapos na yung, bayaran mo na ako. Oo. Kung yun gusto magpalusot ng kontraktor, halimbawa lang, hindi sila magkasabwat ha. Oo. Baka pag nakita ng gobyerno, lumapit-lapit nga, sampigahin kita dito. Anong tapos ito? Oo. Anong Tingnan mo nga tapos? yan. Tingnan Anong mo nga tapos? yan. Ingungud-ngud kita dyan. Kaya saka meron pang tinatawag na retain, ano ba tawag doon, kumpanyero? Yung 10% retainer? Yung iiwanan Yung pang... iiwanan bago mabay, baka kasi may punch list pa. Baka may makita pang kulang o Kuya mali. Joel, ano tawag doon? Pambihira, nasa dulo ng dila ko eh. Oo. Anyway, yung po, ang binabanggit natin dito, mga kababayan, hindi po, may kasalanan yung kontraktor. May kasalanan yan. May kasalanan. Kung mandarambong yung kontraktor, may kasalanan, dapat siya managot. Pero, tandaan po natin, babalik tayo dyan, papaakyat. Papaakyat yan. Oo. Yung tumanggap, pumayag, palagay ko, pati DBA. Kung sino ang may-ari ng project na yan, kung sino ang project proponent niyan, naku, dapat yan matuntun lahat. Totoo. Kumbachero. Yung proponent, ang tinutukoy nating proponent, hindi lang congressman. Hindi lang congressman. Pati senador. Yan. Pati senador, mga kababayan. Oo. Kaya Gaya nga na sinasabi natin, laging... retention pala, sorry. Retention. Laging napupuntirya mga congressman lang. Yung pala, may mga senador na meron din. At mas malalaki pa. Mas malalaki pa. Pagsyero ng bayan, katunyika, Jerry. Ito merong ito pala niliwanag na rin ni Secretary Manny Bonoan. Meron palang polisiya sa DPWH ngayon na binibigyan ng authority ang mga district engineer na kapag ka 150 million Below. pababa, 150 million pababa, sila na lang yon. Kumbaga, sila na yung lalapitan. Sila na lalapitan. Sila na bahala doon. Pero paglampas ng 150 million hanggang 400 plus million, Ay kay RD na yan. yung regional director. Regional director so na ulitin yan. natin mga kababayan, para baka naman kasi isipin nyo, ito dapat managot yan. So meron tayong, ano ba tawag doon? Threshold. May threshold. May threshold authority, yung pong district engineer. So 150 million ang project, pababa. Halimbawa, 96 million, 100 million. Sa level niya ng DE ay siya nang bahala doon. Siya ang bahala doon, siya ang nagpapabid doon, siya din ang nag-i-inspection, siya din ang nag-a-accept. Ayan. Kaya para ang district engineer sa lugar ay magkaroon ng maraming proyekto, chachap-chap yan. Aataduhin yan. Aataduhin yan. Tigwa 150 lang. 150. Kaya pala, Huwag mong palalagpasin ng 150. Kaya pala yun yung binanggit ng Pangulo no? Sabi niya 150 dito, 150 din sa kabilang barangay. Pareho. 150 din. Kaya may voice give daw ang Pangulo dyan. Yung galit na galit. Sige nga, Mr. President. Mr. President. This was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy, ang kontratista dito. Kaya titingnan natin, kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Yun, binanggit na pala. Meron palang bumubulong sa kanya. Binanggit pala mismo ng Pangulo yun. St. Timothy. Ayan. Pero inuulit namin, Mr. President. Mr. President. Kung hahabulin mo, dadagukan ninyo ang St. Timothy, dobleng dagok. Ayan. Ang dapat na abutin ng concerned government official. Ayun. Diyan sa lugar na yan. Kung sino-sino man Yan, ang may kinalaman dyan sa proyektong yan, dyan sa lugar na yan. Dapat sabihin mo, Mr. President, hindi kita tatantanan. Ayan, dapat yan. Dapat yan. Hindi ka ko tatantanan. Hindi lang yung mahiya naman kayo. Talagang dapat hindi ka namin tatantanan. Ayun. At ayan, yan nga sinasabi natin, kumbatsero. Tulad nung panahon ng Pork Barrel Fund. Kung walang corrupt na congressman at senador, walang Napoles. Wala. Tingnan nyo nangyari doon. Si Napoles lang ang nakulong. Parang si Napoles, ang sabi kay Napoles, Pork Barrel Queen. Naging pork barrel. Kanino ba ang pork barrel? Ayun. Bakit ba napadpad kay Napoles yun? Flood control
projects. Yun. Oo. Yan ang sinasabi. Paano mapupunta sa sa kontratista yung flood control project na yan kung walang taga-gobyernong nagbigay diyan? Isipin mo kung batsero, na binayaran mo ng buo. Ibig sabihin, merong acceptance, merong May report. may inspection, may acceptance. Oo. Tapos bago mo, may 10% pala yung retention, Yung kumbatsero. retention, oo. Yung 10% ng buang project cost, pwede mo siyang wag bayaran. Oo. Say halimbawa, may warranty kasi. Parang 1 month ba yan o ilang buwan o 2 months. Para o- matiyak na Para matiyak. Baka nga ayos. matibay nung inaccept mo. Oo. Bukas makalawa, biglang matibag. Hindi. Balikan mo to at kukuhanin namin yan sa 10% nung kabuang halaga ng proyekto. Ang tawag pala doon, retention. Retention. Ayun. Tinanggap mo. Tinanggap mo. Tapos Ayun. binayaran mo ng buo. Ayan. Nagmamadali kang magbayad. Ayan. Oo. Ikaw na tinamaan ng... Saka yung COA nga. Oo, kasama na ang COA dyan. COA. Asan ka ba ngayon? Asan ka ba COA nung nagkukwentuhan dito na okay, kumpleto na po. Oo. Baka sabihin nyo si Gamaliel yan. Ayan, yung tinuturo ninyong nag-aral sa paanan ni Cordoba. Hindi ho. Siya ho ang chairman. Siya ang chairman. Siya ang chairman. May mga naka-assign yan bawat lugar. Alam mo ba kung COA. batsero, may tinatawag pang resident auditor? Oh, yun. No? Lahat po ng ahensya ng gobyerno, ultimo local government unit, meron pong COA auditor. Ano ginagawa ng COA? Kaya kita nyo yung web of corruption, mga kababayan. Talaga? Web of corruption. At pagdating ng eleksyon, kasama na ang sambayanan doon. Kasi kinukonsinti natin sila, gumagastos sila ng bilyon-bilyon piso. Ang balik nga, sabi natin doon, kumpatero, saan babawiin? Kailan babawiin? At kanino babawiin? Di ba? Alam na. Alam na this. Alam na this. Jerry Ba Anthony Taberna Dos Oras po natin. Achi, Mr. Jalam Tang, Laktiam Diaplakhun, 6:26 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Pakatotohanan, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, August 18, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Aros kaldo, lugaw, champurado. Aba, Puro sarap yan. mga positive to sa Katonying sa kumbatsero. Pasok sa Ayun. top 100 porridges sa buong mundo ng Taste Atlas. all good news, 14th month pay sa private sector isinusulong ng Senado. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na bukas. Reklamo ng aktres na si Bella Padilla sa mataas na buwis niresolba na ng BOC. Senior citizen na biktima ng scammer, 1.1 million pesos na laman ng bangko at e-wallet Nako. natangay. Nako, mga nanang, mag-ingat po sa mga scammer. 2 Japanese nationals patay sa pamamaril sa Malate, Maynila. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Yes, good news. 3 kilala at paboritong pagkaing Pinoy ang pumasok sa top 100 porridges sa buong mundo ng International Food Guide na Taste Atlas. Kabilang sa nakakuha ng spot sa listahan ng top 100 porridges in the world ay ang arroz caldo na pumangalawa sa overall ranking.
Kilala ito sa sabaw na may halong luya at manok na karaniwan nilalagyan ng scallions. Ano yung scallions? Scallions, parang Kabayo parang yun, kabayo. yung mola. Mola. Stallion yung stallion. Ano ba yung scallion? Kalamansi. Ayun, kalamansi. Ba't ba napakarami palang nilalagay sa Ba't hindi natin sa alam arroz ito? na hindi mo lang natin alam. Yung bang mother, Yung Operation Tulong Lugaw. ayan, yung Operation Tulong, ano ba yan? Arroz caldo ba yan o lugaw? Lugaw. Ha? Congee daw, congee. Arroz caldo. Ah. May manok. May manok ba yun? Ay, sa Ba't wala akong mahuli? Tuwing kakain ako nun. Baka sabungan yun. May manok Oo, hindi palagay ko gawa nung kanyan yung pinakukuluan yung sabaw, yung manok. Tapos yun na yung Yun ang pinakasabaw. pinasasabaw, kaya lasang manok. Yun ang Kaya technique isipin mo na lang na may manok yung yung lugaw. yung lugaw, ganun yun, no. So pag may manok, arroz caldo. Ayun. Yung pinakamasarap na lugaw sa balat ng lupa na pinapakain natin sa Operation Tulong, na luto ni May Binauhan. At kung bakit napakasarap, sikreto muna po yan. Sikreto muna yan. Yung pala arroz caldo. Arroz caldo yun. Tapos kung iklog lang kumbachero, ang tawag doon ay egg caldo. Egg caldo. Kapag ganon. Ayun. Ayun. Ito, may picture na. May picture na. Yung kulay green ay mga murang sibuyas yun. Mura sibuyas yan. Yung scallions nga, ano nga yun? Kabayo. balik na naman. Ayun yung kalamansi Ayun, tama. Ano? Nakakagutom tuloy Sarap. Masarap to kung may Nagtakam tuloy ako merong on the side na tokwat baboy. Tokwat baboy. At teka muna, yung nagtotokwat baboy, depende rin yan dun sa suka. Sa suka saka sa toyo ng konti. Magkano yun? Depende yun, ha? Parang het, ano ka mo? Dahon ng sibuyas. Yung scallions. Yun lang pala yun. Yun na pala yun. Yung binanggit natin. At siyempre, ito yung arroz, saka lugaw, ano? Ano pa isa? At merong garlic chips. Ayun, may garlic nga garlic yung chips, bilang pampalasa. Nakapasok naman sa ikasampung pwesto ang lugaw. Isang tradisyonal na pagkain sa agahan o merienda, lalo na ang may sikat at sa mga may sakit at mga baby dahil sa malambot at madaling tunawin. Ayun. Yung mga nagso-soft diet lang Yes, muna. Ayan. Nasa pang-19 na pwesto naman ang champurado. Ayun! Ay, sarap ng champurado. Ayan, sa isa itong Katonyings. isa itong matamis na rice porridge na gawa sa malagkit at kakao o tsokolate na Tangerine. best daw ipares sa gatas at tuyo. Ayun, tama, mismo. nadali nga. Nadali nga. Ay, sarap. Samantala, Mother, masarap ba yung champurado ng Katonyings? masarap ba? Masarap ba yung champurado ng Katonyings? Ayun, two thumbs up. Thumbs up. Tingnan mo nga, Subukan nyo. Samantala, Pwede mo nakuha order, naman ng Indonesia ang unang pwesto sa kanilang bubur ayam. Ano naman ito? Ha? Sila pa nag-number 1, ha? Bubur... Ikaw parang gusto mo pa siraan. Nako. Hindi mo na natikman Chicken congee rin. Tingnan congee mo. din. Version nila ng chicken congee. Ayan. Sige nga, pag ano nga ipatikim nyo nga sa amin yan. Matikman yan. Yung bubur ayam na yan. Bubur ayam. Kahapon may nagpakain sa amin doon sa lokal. Ang nagluto ay parang Singaporean. Pero din, arroz. Ganun. Arroz din. Natikman ni Kwan. Sarap. Ganun ba? Sarap. Parang arroz ala tunying. Aba, akala ko di ba ang Singapore anong ang luto nila yung chicken? Hainanese. Hainanese chicken. Chicken rice. Ito kasi yung asawa niya ay Pilipina. Kaya nakuha, pinaghalo siguro yung Singaporean saka Filipina cuisine. Ayos. Alas 6:36 ng umaga, nag-almusal na ba kayo? Mga estudyante dyan, papunta na ba kayo sa school? Ingat-ingat! Sinusulong po ni Senate Minority Leader Tito Soto ang panukalang mabigyan ng 14th month pay ang mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon kay Soto, malaki na ang ipinagbago ng gastos at pangangailangan ng mga Pilipino
mula nang maipasa ang 13th month pay noong 1976. Kaya't panahon na para makatanggap naman ng 14th month pay ang mga manggagawa sa pribadong sektor. Sakaling maisabatas, ibibigay ang 13th month pay hanggang June 14 para matulungan ang mga manggagawa kasabay ng pasukan, habang ang 14th month pay naman ay hindi dapat lumampas ng December 24. Meron tayong mga kilalang kumpanya. Hindi lang hanggang 14th, Tito Sen. Maabot totoo pa yan. ng 16th. Meron ako Depende isang sa alam na mga kumpanya, kumpanya. ewan ko kung hanggang ngayon, hanggang 20th, kumbachero. Ba't hindi, ano? Hanggang 20th. Kaya yung mga empleyado na uugod-ugod na, ayaw pa magretiro eh. Oo, Kasi talagang inaalagaan ng gusto. Yun. Sinishare ng kumpanya kung ano man yung kinikita nila. Yung blessings, Yung blessings nila. kinikita. Pero ang gusto dapat yata ni ganun. Tito Sen, i-require. Ayan. I-require sa kumpanya na may 14th month pay. Meron naman kasi mga kumpanya na ang laki-laki ng kinikita, pero tipid na tipid sa talaga kanilang mga naman, empleyado. talaga. Tsaka sinasagad. Yung December 24, doon pa binibigay yung 13th month pay. Talaga Pwede namang naman. maaga na. Paglilinaw ni Soto, exempted sa panukala ang mga distressed companies, non-profit institutions na nakararanas ng pagbaba ng kita, at mga employer na nagbibigay na ng 14th month pay. Yun. Alas 6:37 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Matanang mo, gising na. Boka Anton Galyas, happy birthday. Andyan daw siya ngayon sa Bicol, doon siya magbe-birthday kasama ang kanyang nanay. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988, Boka Anton Galyas. Ayun. Samantala, asahan ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya ng Department of Energy, naglalaro sa 40 hanggang 60 sentimos kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Ayun. Tataas ang gasolina. Nasa halos piso naman ang posibleng rollback sa presyo ng diesel. Ayun. Habang piso rin sa kada litro ng gas o kerosene. Bunga raw po ito ng panibagong paggalaw ng presyo ng crudo sa world market. Patay ang dalawang Japanese nationals makaraang pagbabarili ng riding in tandem sa Malvar Street, Malate, Maynila. Sa ulat, pababa na sana ng taxi ang mga biktima nang gulantangin sila ng mga sospek at saka pinaulanan ng putok ng baril. Ayon sa mga saksi, tinangay ng mga salarin ang bag ng isa sa nasawing dayuhan. Hindi pa nilalabas ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa nangyaring krimen. Nawalan ng kanyang buong ipon ang isang senior citizen matapos ma-scam sa pamamagitan ng cellphone. Nako. Congressman Kong Ompong. Kong Ompong Ordanes. Ito senior nangyari citizen. ng isang kasamahan ninyo. Ayon sa anak ng biktima na nagpost sa social media, dakong alas 11 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang kanyang ama mula sa isang babae na nagpakilalang kawani ng Social Security System. Ayan, ayan pa pala yung number. SSS nakalagay. Tapos may pangalan. Nag-alok umano ang babae ng assistance sa SSS downloadable application na ipinadala ang link sa pamamagitan ng email. Nagkataon naman na kailangan ng biktima na mag-generate ng payment reference number para sa kanyang SSS transaction. Ngunit hindi umano gumagana ang opisyal na SSS mobile app. Ayon sa nakausap nito sa telepono, may update umano ang SSS app at hindi kailangan na pumunta sa tanggapan upang makakuha ng yung payment reference number. Sa halip, ginabayan nito ang biktima sa mga gagawin kabilang na ang proseso ng pag-i-install. Nako, eto na. Eto na. Gayunman, makalipas ang 2 oras ay hindi pa tapos ang update dito na kinabahan ng anak ng biktima dahilan upang patain niya ang kanyang telepono at tanggalin ang SIM nang buksan itong muli. Ay, ito na. Wala nang laman ng kanyang online banking na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Pero kung bachero, paano naman mai-withdraw yung 1.1 million? Di ba, humihingi ng ano yan? Ng OTP. Hihingi ng OTP yan. Oo. Saka ang kanyang kumbachero, May transaction limit depende yan. sa bangko. Ayan, tama ka. Halimbawa, yung magbigay na tayo ng example. Ang Union Bank kumbachero, pwede mo
mataas yung transaction limit mo. Oo. Pero kung bank to bank, kung Same union bank to union bank. Same bank. Oo, same pero bank. karamihan po sa mga bangko, mayroon pong maximum amount of withdrawal na 50,000 pesos lang. Oo. 50,000. Tapos may ano pa sa bagay kung yung Union Bank hindi na yung sa akin Oo. hindi na humihingi ng OTP Oo. kasi meron na siyang anong tawag doon? Yung authenticator. Oo, tama. Yung bumibilang, yung umaandar na gano'n. Yes. Parang bibilang ka, kailangan pindutin mo na. Pindutin mo. Paano? Pindutin mo na. Kasi pag inabot kang gano'n, mawawala. Kaya nga. Kaya yung mga bangko natin, lalo na yung mga gumagamit ng cashless transaction, mga kababayan, dapat required talaga tong OTP. Required tong OTP. Hindi pwedeng i-approve Meron naman nung platform yung payment. Meron namang hindi na humihingi ng OTP, kwan lang yung facial recognition lang. Ito nagawa online at ang laki. Ang laki. Medyo medyo parang parang medyo dudat, hindi naman sa yung nagrereklamo ay binibiktima pa natin. Pero baka may iba pang pamamaraan yung mga nanloloko na yan para matangay yung 1.1 na yun, ano? Saka ang bilis ng pangyayari. Basta mag-ingat, lalo na yung mga senior citizen natin dyan, ano? Mag-ingat po kayo. Katulad nito, kumbachero. Ang dami ko na namang messages na tinatanggap na ito sample. Ang tanong sa akin kahapon bakit i-deliver sa akin na Bonavita ay lilima at yung 5 ay barley? Wala naman akong order na barley kundi 10 box ng Bonavita. Ikaw ang sinisita dahil ikaw yung nagbebenta ng barley. Oo, kasi meron pong deep fake na napakatitigas ng ulo nitong mga kababayan. Bagamat marami naman akong madali namang i-defake yung mukha ko at chinito po ako. Mag-ingat naman po kayo. No offense. Saan naman kayo nakakita? May mga cross pa yung patalastas. Saka ang dami mo nang ginawang paglilinaw. Ayun, naloloko pa rin mga kababayan natin at nagrereklamo, nagagalit pa sa akin, ba't daw kaya sinabi ko, na-scam po kayo. At saka ulitin natin, yung Bonavita na to, ang pangalan po nung produkto di umano na nagpagaling daw sa anak ko, na si Zoe, Bonavita, manloloko po yung mga yan. Manloloko po yung mga. Huwag po kayo magpapaloko dyan, mga kababayan. Lalo na yung mga matatanda. Huwag kayong magpapaloko dyan sa mga loko na yan. Ayan, ako. Magpapaguide kayo sa inyong mga anak o sa mga apo kapag gagamit ng ganyang may kinalaman sa mayroong internet. May internet, yes. Alas 6:44 ang ating oras. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa ACS Balita. ACS Balita. Turgeon. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ano tong balita na si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ay meron daw may nakita daw na may kausap na actress. hindi. Ano ba to? Napicturean ba? Napicturean ba to o over the phone lang? Paano namang nalaman na nakausap niya? Bago lumaki ang kwento at lumikha ng mas malaking problema sa kanilang bahay. Tawagan natin si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Mr. Commissioner, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito.
Good morning po, Tato Nying, Jerry, sa ating mga babaeng. Good morning po. Opo. Napakaaway po ako talaga sa sinabi ni. Sino po ba ang kausap ninyong actress na yan? Kayo na nga maglinaw bago lumaki ang kwento. Baka akala nakikipag-date na kayo ng hindi namin alam. Sige. Di ba? Kahapon po kasi ng umaga, nakatanggap po ako ng balita na nagkaroon nga po ng reklamo. Yung sikat na actress po, si Miss Bella Padilla. So, nagkaroon po siya bumili siya ng kanyang, meron siyang in-order galing ng Korea, yung para mga beauty, ano po yun eh. Beauty products. Nagtataka siya kung bakit ang dapat bayaran niya 1,600 lang. Naging 4,600 plus. So, syempre, kahit po ako nagtaka, syempre, nagalit din ako kagad. Paano naman mangyayari na hindi ako sa kanya nagalit. Nagagalit ako kung bakit meron ganong napakalaking diferensya na dapat pagbayaran ko. Hindi dahil artista po siya, kahit naman kung sino ang magreklamo sa atin. Hinaharap po natin yan. So, pinaimbestigahan ko po kagad at nung malaman ko naman po istorya, nag-reach out ako sa kanya sa pamamagitan ng kanyang manager naman po. Natutuwa rin naman po sila na nag-reach out po ako mismo sa kanila. Ganito ang nangyari ho kasi pala na-identify natin yung kumbaga yung problema at may solusyon naman. Unang-una, nagulat nga ako dahil si Miss Bella mismo gumagamit ng tinatawag na calculator. Isang web app po yan na ang intensyon ay yung ating mga kababayan na nag-i-import, makompute po nila mismo magkano yung dapat nilang pagbayaran. Ginamit niya po yun. Nagulat nga ako talaga, nagko-compute po siya. Nakita niya na 1,600 lang nang dapat niya bayaran. So, ngayon, yung billing mismo pinadala sa kanya galing ng DHL, 4,600. So, pinahimay ko po yan sa aking mga tuhan. Nakita po natin na hindi po consistent yung calculator computation at yung billing. Dahil po niya ganito. Naunawaan naman po ni Miss Bella, no? Nagpaumanin nga po sa kanya. Ganun na rin po sa ating mga kababayan, paumanin na po. At talagang meron pong diferensya yung pag-calculate ng calculator, mali po. Kasi meron mga items dito sa calculator na hindi na kulang po yung mga items dito. Halimbawa, yung BIR documentary stamps payment. Meron pong ganun eh. So kulang po yung nasa calculator. So at piniliwanag ko rin yung 1,600 na kinompute ni Miss Bella, dapat idagdag. Yun po duties and taxes na kinompute niya, tama po yun. Subalit kailangan idagdag din po yung VAT. Kasi may 12% VAT po. Pag kinompute po yan, kulang-kulang 1,600 plus po yan. So yung kinompute niya, 1,300, so 2,900 na. Naunawaan niya po yun, nagpapasalamat po siya. And then sinabi ko, bukod po kasi sa taxes at VAT, meron din po dapat pagbayaran yung mismong DHL po mismo, yung freight cost. Ayun, Oo, 800 plus po yun. Dito ho nagkaroon ng diferensya. Yun yung pangalawa po naging problema. Ayun, Sabi niyo po, entitled pala siya sa libre shipping, free shipping. Oo, kasi may promotion so ang DHL, entitled na raw po siya doon. Sorry po, yung mismong pinagbilihan niya, so hindi siya dapat magbayad nitong shipment cost. Yung bagay na po yun, piniliwanag ko naman po sa kanya, hindi po namin malalaman po yun. At yan hindi po ako nakipagsisihan. DHL po yun dapat sila po ang nag-compute po niyan at subalit bilang solusyon, makikipag-ugnayan po sa DHL at sa iba pang mga consolidators upang yung mga ganyang mga diskwento, libre, paano namin mapagtutulong-tulungan na hindi makakalimutan pag nagkaroon na ng computation. Kasi lagi pong masisisi, normal naman po, ang masisisi ay BOC. Lagi kaming kapag taxes, pag collection sa taxes sa mga dumarating na mga produkto. Pero nakakagulat din naman nga kasi yun, Commissioner, dahil 11,000 lang pala yung worth ng shipment, tapos biglang 4,600 yung taxes. So yung itong buong shipment niya na ito, magkano lang talaga dapat na bayaran? Hindi po, tama po yung billing, 4,613 pesos. Yun nga po, pinagtataka niya rin daw po kung ba't napakataas nga. Kaya pinaliwanag ko po. Yung breakdown ng wala po tayong magawa. Yung tax rate, pinaliwanag ko sa kanya,
yan po batas po kasi yan yung VAT, yung tax rates, hindi po kami gumagawa yan. Taga-kolekta lang po ang BOC at BIR. So yung bagay na po yan talagang dapat Pero kung lagi, Commissioner, mawalang galang, kung lagi po siyang bumibili ng ganun, tapos ang binabayaran niya before is much lower, hindi ba may problema talaga? Oo kaya nga titignan ko po nga yung calculator. Pina-take down ko na po yan kagabi. Kaya na siyempre, linggo wala akong mautusan na nasa opisina. Ngayong araw na to, ipapa-take down natin yan. Dapat yan ipa-update na upang talagang makita niyan. Calculator nga dapat tama yung pagkalkula niya. So dapat lahat ng items na dapat isingil, masingil po ng pamahalaan, kasama po yung manggagaling sa private sector, kagaya po ng DHL. Pero mainam na rin to, ha. Mabuti na lang at ito po ay ginawa ni Miss Bella Padilla. At least marami tayong mga natututunan dito. Normally po kasi kapag ganito kalaki, pag matik 11,000 tapos ang binayaran 4,600, mamumura mo kagad gobyerno. Halos kalahati na ang sa tax pa lang. Lalo na po, siyempre mababa po o halos walang tiwala po sa POC. Duda kaagad ng ating mga kababayan. Naintindihan ko po yan. Yan nga po pinipilit natin mabago po. Pagsisikapan po natin. Pero ganito po, pagkakataon ko na po ito. Pag kinumpute niyo ho kasi talaga yung, let's say, 11,000 yung kargamento. No? Unang-una, pag ang kargamento po 10,000 o mas mababa, libre po yun. Yan po yung tinatawag na minimis po. Libre po yun. Dapat wag magbayad ng ating mga kababayan ng taxes and duties. Ang libre taxes po pero yung shipping cost, babayaran po nila ang private sector. Yes, totoo po. Sa kaso po na ito, 11,000, kaya may range po yan between 10% plus, depende po sa amount. So, pag kinumpute po nila sa 10% na lang, yung 11,000 plus, di 1,100 plus. Pero sa computation po namin, 1,300 po. May ranges po kasi yun. Teka muna, Commissioner, hindi ho ba dapat ang may tax na lang yung 1,000? Dahil yung first 10,000 libre. Hindi po ganun Mali, di ho ba mali? Inisip ko rin po yun kung diskwentado Kung lumampas ng 10,000 plus, damay na yun. Damay na yun. Pati yung 10,000 kasama. may rate na po yun. Pero dapat pala, total, naturuan nyo na kami. Ang bibili namin, mga 10,000 pababa lang. Hindi, ganito gagawin natin, Kumachero. Kapag ang iba, binibiyak. Ayun, chop-chopin natin. Ay, parang kontraktor. Parang diskaya. Dapat wag natin paabot sa 150. Ito, wag natin paabot ang palagpasin ng 10,000. Pambirang pati sa... Tax pa lang po yun. Yung VAT pa, 12% po ang VAT. So, kaya yung 1,300 plus yung VAT na, 1,000, yung VAT is mga 1,300 plus. Tapos yung computation ni Miss Bella na 1,600. Nasa 2,900 na po. Taxes pa lang po. Kaya dapat kulang 1,000. So, aabot po talaga ng 4,600. Tama po yung computation. Ang mali po, yung calculator na went up po talaga. Kaya pinatake down nyo na yung calculator na yun. Mali pa lang kung kumwenta. Busit na calculator. Ito na pong i-update po yan. Kasi maganda po yung intention ng calculator. Matulungan ating mga kababayan upang alam nila yung dapat nilang bayaran. Hindi sila mabobola ng, ng broker o kami ng BOC, hindi sila maaabuso. Yun po yung purpose po. No? Subalit, pinapatake lang po yan dahil pumalya nga po kailangan i-update po yan. So kung ganyan na ho tinding mangolekta talaga ang customs, dapat nare-reach lagi ang target, Commissioner. Noong July, nakatarget kayo, di ba? Pinipilit po. Palagay ko, kaya naman po natin yun. Meron po mga kinukumpuni tayo sa mga proseso po natin upang makuha po natin yung target na ibinigay naman po sa atin ng economic team. Mahalan po. Ayun. Magkano po ba ang target nyo next year na binigay ng economic team? Mataas po 1.1 trillion po 1.1 trillion. Sa customs pa lang po yun? 1.1 trillion? Customs pa lang po yun. Ang BIR, halos times 3 yan mga 4 trillion. Matindi pala, no? BIR po. Kaya ang problema ni magaling naman po yan si Commissioner
ng lumagi. Lumagi. Opo. Kaya hindi masyadong umingiti na siya. May nagpam Hindi na mangiti. may nagpapas Po yun, Opo. si Icom Lumagi, magaling po yun. Uy, salamat daw po, sabi ng mga travelers, dahil hindi na nila kailangang ma-delay doon sa exit ng customs sa pagkagaling sa biyahe. Oo, tama po. Pinatanggal po natin yung pagpipresenta po ng QR code. Kasi naman po, nasa immigration na po yung e-travel information. Hindi na ho ba kailangan? Kahapon, pinakita ko pa eh. May reader pa dun eh. Oo. Nakita ko yung mga airline crew na dumadaan, tinatapat pa rin nila. Nakitapat na rin ako. Nakigaya-gaya ka. Nakigaya na rin ako. Ano po, baka nakagawian na lang. Nakagawian na lang. Nasanay na lang. Pero Pero ganito po, gawin ko, yung pila nung nothing to declare, ibig sabihin wala namang po kayong pagbabayaran. Dire-diretso po dapat yun. Pero may mga i-declare po, yung meron nakalagay po doon, something to declare. Opo. Yun po, kailangan po mag-QR po doon. Yun. Okay. So malinaw, walang ang pinag-usapan ninyo ni Bella, balikan natin yun. si Bella, ay tungkol lang sa may kinalaman sa tax, sa customs. Walang iba. Walang iba. Wala po. Naiya nga po, siyempre sikat po yun eh. Kami, ordinaryong kawani lang po ng pamahalaan. Daga, last na lang, Commissioner, meron daw kayong isang official dyan na sinibak ninyo dahil kung ano-anong pinagagagawa, kabago-bago? Nagpalit na po tayo ng mga opisyal, nakumpleto na po natin yung Deputy Commissioner, so okay na po tayo. Okay na po. Yung pong Deputy Commissioner, ombre, tanggal na. Wala na po siya. Actually nag-resign po siya ng irrevocable. Subalit bago po, ang totoo po niyan, bago po mangyari yun, kasi nag-recommenda na ako talaga na po ng bagong Deputy Commissioner po. Subalit bago po lumabas yung pirmado ng Presidente, nag-resign na po nag-resign po siya. Ayun, inunahan na para wala nang ang pangdating ka. Maaari po. Opo. Mabait naman po yun, kaya lang meron po akong programa na gusto ko pong matupad dahil nangako po ako kay President Bongbong na aayusin po natin ang Bureau at yung koleksyon at good governance ay gagawin po natin. Kailangan po lahat ng kasamahan ko align po dyan sa ganyang mission Yes, po. sir. Okay. Sir, salamat po. Thank you, Commissioner. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Thank you. Salamat din po. Thank you rin po. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Oy, may mga nagme-message sa atin, kumbatsero. Magandang morning kay RD Ronald Tan. RD Ronald Tan. Magandang morning. 10% retention sa project po yung pinag-uusapan natin, kaya malabong hindi makalusot sa makalusot sa magaling, masipag, matino na district engineer o DPWH official yung project. Kaya kung nga, hindi tapos. Dahil may 10% retention daw po at depende daw po yung inspection pag may mga corrections at dapat ayusin. Hindi i-release ang pondo hanggat hindi naaayos ang depekto. Ayun. Then meron pang warranty na 5 years kaya required daw po yung contractor na magbigay ng warranty bond. May warranty band pa. Para pag nagkaroon ng sira, dapat ma-repair pa din. Ayun, dapat ganun, ano? Di ba ang ganda ng proseso So kung ito, susundin? yung in-inspection ng Pangulo, declared completed 2023. Yes. Ano na ngayon, 2025. Nako. Kaya kung may diferensya dyan, kung susundin yung policy, may 5 years na warranty May pala. warranty pa pala. 5 years so kung warranty. kapag nasira yan, siya ulit gagawa. Dapat back job yun. Katulad pala nung tulay sa Kabagan, Isabela, ano?
Nung masira, nung hindi nung may problema ay niretrofit yun eh. Ginastosan yun ng nasa 300 million. Almost nung 400. kontraktor. Hindi na kontraktor. Gobyerno uli ang gumastos doon. Panginoon. Additional funding yun, kumbachero. Ayun na nga sinasabi natin. Kaya nga So sino ang dapat dagukan sa ganung mga sitwasyon? Kontraktor ba? Sino ba nagbayad? Sino ba nagbayad? So dapat batukan ng gobyerno ang sarili niya. Ba't ko binayaran ito? Palpak pala ito. Ayan. Ganun dapat. Sisisihin dapat ng gobyerno ang sarili niya. Kaya nga At ikulong ng gobyerno ang sarili niya. Ayun, malaki-laki. Dahil sa malaking problemang ito. Natatawa din ako dito, kumbachero. Ito, babasahin ko lang itong mabilis. Kakasuhan ng pamahalaang lokal ng Bulacan ang mga kontratistang nasa likod ng palpak ng flood control project sa Ayan. lalawigan. Ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, ipinag-utos niya sa Provincial at Legal Engineering Office na busisiyan ng naturang proyekto. So ang mag-iimbestiga ay Si mga Governor daw. at saka Mga engineering nila. office ng probinsya. Sabi ni Governor, walang alam ang provincial government. Nag-uugas kamay na yung mga... Ayan na, kanya-kanya Bagamat na. may bahid naman na sana ng katotohanan to, pero kung ang gobernador, kung Bachero, ay may engineering office naman pala, makikita naman, kung naglilibot sila sa probinsya nila, makikita nila yun. Kaninong project ito? Hindi ko alam to ha. Doon pa lang dapat sinisimulan pa lang yung project. Hindi ko alam to ha. Hindi dumaan sa tanggapan ko ito. Doon pa lang. Paano na yung passing through? So kung okay naman, kung ikaw ay isang mahusay na gobernador, okay lang yan. Project yan para sa mga constituents yan. Kahit hindi na ako kasali dyan. Pero bilang gobernador o bilang ama ng lalawigan, at hindi lang yung ama, pati yung bayan, yung mayor, doon sa Kalumpit, dapat alam niya yan at tinitingnan niya. Kung may palpak doon sa ginagawa niya, siya dapat mag-report. Talaga. Kung kaninong dapat mag-report at siya ang dapat na pumuna. Halimbawa sa mga taga-DPWH, palpak yan. Sasabihin mo, palpak yan. Huwag niyong babayaran yan. Tama. Kasi meron sariling may municipal engineer Meron nga din, Meron yung provincial engineer Mga sariling project po yung mga yan mga kababayan. Kaya hindi ubra na contractor lang talaga mga kababayan. Wag natin masyadong pag-initan. May pananagutan ng contractor. Pero wag natin masyadong dikdikin ng mga contractor. Ang ponteryahin natin kung sino yung mga taga-gobyernong nakinabang diyan. Binabati nga po pala natin ng happy birthday. Si Dr. Luis Go. Dr. Luis Go. Doc Luis Go. Dr. Luis Go ng Heart Center, Philippine Heart Center. Happy birthday. Happy birthday, Doc. At ka-birthday mo pala, si Action Man, the Terminator, Secretary Vince Dizon. Secretary Vince Dizon. Happy birthday. Sa mga taga San Isidro, Barangay San Isidro, Makati, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. At andyan pag-alagala ang ating Santa Claus. Mamimigay ng pera. Siyempre, dahil 22 anyos na ang 2x2, ay magkakaroon kayo ng mini component. Yun. At kumbachero, good morning pala. Inihintay natin yung flag raising ceremony sa PNP, sa Camp Crame. Ano kaya ang sasabihin ni PNP Chief Nicolas Torre. Nicolas Torre. Isip-isipin mo tong Napolcom, ano? Parang binaligtad niya o naglabas ng resolusyon na binabaligtad o kinu-question yung reorganization na ginagawa ng PNP Chief. Ganun ba yun? Paano makakagalaw naman yung PNP Chief? Kaya nga. Buti sana kung mabilis din kumilos yung Napolcom. Parang may narinig. Sino ba yung dating naging PNP Chief na sinasabing
PNP chief ba yun? Hindi siya directly reporting Sa Napolcom. sa Napolcom o kaya ay sa DILG secretary. So, presidente siya. Dahil siya ay directly reporting sa presidente. Sa Commander-in-Chief. Oo. Nagkakaroon na tuloy ngayon ng mga kampi-kampihan at ito ho ang PNPA. Oo. Maragtas class of 2018. Ano sabi niya? Ano sabi na naman ng mga yan? Extend our unwavering support Oo. and full confidence Opo. to the leadership of General Nicolas Torre. Ayan, nagkakaroon na tuloy ng mga ganyan. May ganyan na pala, ha? Sana sa lalong madaling panahon ay maayos yan. Hindi dapat magkaroon ng kampi-kampi dyan. Di ba, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga? Kaya dapat bigyan natin, inilagay ninyo si General Torre bilang PNP chief. Bigyan natin siya ng free Laya. hand na pamunuan ang PNP kung ano yung sa tingin niya ay mas makabubuti. Tama na yung dating gawi. Tama na yung dating gawi na kung sino yung mga manok-manok dyan, ng mga nandyan. Nako. Yan ang, ito lagay mo, ito lagay mo. Kayo na kaya mag-chip. Ano ba yan? Sabong ba yan? Ba't may mga manok? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 13 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. House debate sa 2026 National Budget sisimula na ngayon. Commission on Audit nagkasa ng fraud audit sa flood control project sa Bulacan. Mga alkalde humirit kay Pangulong Bongbong Marcos na isa publiko ang mga sangkot sa anomalya sa mga proyektong may kinalaman sa baha. Mandatory drug test isinusulong sa Senado. Ayan na. Senator Mig Zubiri at staff sasalang ngayon sa drug test. Attorney Harry Roque, DDS at mga DDS nagtalo dahil sa ulam na humba. Ano kaya ito? Yung humba kumbachero, kanyan isang Cebuano recipe yan recipe. Pero sa atin, parang lasa estupado. Yung medyo manamis ng konti. Yan ang lasa sa Luzon. Pork yun. Pork humba. Pero dito sa radyo, ang tawag niya, humba, humbachero. At pag-aresto sa drug suspect na uwi sa habulan. Nagtatakbo hanggang sa runway ng Pagadian Airport. Bago na aresto. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Eto na, may nanalo na. Kabilis ano. May nanalo na dyan sa Barangay San Isidro, Makati. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, kato din ka, Jerry, dito nga sa Barangay San Isidro sa Makati, malakasan kung makinig ng radyo itong si Nanay, pangalan niyo po? Marag po. Si Hilda. Si Nanay Hilda, palaging nakatune in sa DZRH. Kumakain ba kayo ng humba? Marami po ditong humba. Maraming humba rito. Marami. Walang agawan. Walang agawan. Humba. Maraming humba dito sa San Isidro sa Makati. Sino paborito yung announcer tuwing umaga? Anthony Taberna at Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2 at meron kang 1,000 pesos. Yehey! 1,000 pesos. Ginagagad. Hindi na sila mag-aaway-away, hindi na kayo mag-aaway-away sa humba dahil meron kayong grocery.
Yan ha, meron kayong grocery. Aha. Paghati-hati. Ano ba yung lugar ni Pagkasama ng Diesel H na impag na bigas. Sherwin? T-shirt, Diesel H, umbrella at syempre, ang 2x2 mini component. Yan ang para sa inyo, pamalitit sa luma ng radyo. Luma na yung radyo nyo, no? Mali na yung antena, pero gumagana pa rin. Salamat po sa Dos Jerry Baha. Meron ka na naman naturuan. Salamat. Salamat. Sherwin, narinig mo kami? Oo. Ano ba yan? Na tindahan? Opo. Ayan, tindahan ni Nanay Hilda. Ayan. Tindahan, pero ang tinda, panay mga nilulutong noodle na lang. Ay, bakit? Ayan. Kapuno, saka kape. Naubos na. Kaya doon sa puhunan, kaya yun na. Ay, tama. Ayan, swerte. Nag-online gaming ba siya? Hindi po. Kami naglalaro niyan. Oo, tama. Ayos. Ayos po, Nanay Hilda. Salamat po sa inyo. Salamat Congratulations! po. Dos po. Salamat Anthony Taberna at Jerry Baha. Maraming salamat sa mga ipunalo ng 1,000 pesos. Bakit tumutong sa Diesel H? Bakit ang sasunod natin winner sa Diesel H Malagas promo? Paris 6, Sherwin Battle para Diesel H. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipino. Thank you, Sherwin. 7:19 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. This time, Tuloy ang mga pangunahing balita. Naging maaksyon ang pagtugis ng mga otoridad sa isang drug suspect sa Zamboanga del Sur. Sa halip na sumuko ay nagtatakbo ang suspect na kinilalang sa alias na Sammy hanggang umabot ito sa restricted area ng Pagadian Airport. Matagumpay naman siyang na-corner ng pinagsalib na pwersa ng mga barangay tanod, police at maging ng security personnel ng paliparan. Samantala, tiniyak naman ng CAAP na walang napinsalang kagamitan at wala ring naantalang biyahe bunsod ng mala action movie na operasyon. Nauwi sa mainitang pagtatalo ang dapat sana'y masayang birthday celebration sa pagitan ng ilang Duterte supporters at dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Hague, Netherlands. Ang ugat ng away dahil umano sa paglantak ni Roque sa ulam na humba. Sa viral video, maririnig ang isang babae na sumigaw dahil may Aldo na nagpost online ng hindi maganda laban sa kanila. Nag-alboruto naman si Roque nang malamang pinapatamaan siya ni Aldo dahil sa pagkain niya ng humba. Dito na iginiit ni Roque na babayaran na lang niya ang humba at mismo ang birthday celebrant na si Alvin ay nakasagutan nito. Na magwala You minsan have to take a stand. Nasisira tayo rito all because of him. Hindi, walang right. Diba? Yung mga taong walang Tama o mali. Diba? My goodness, food. Kayahan tayo. Oh my gosh, food. At saka, Sinisigaw niya yung birthday ng kaibigan niya. mami naman, no? Humba ba yun, no? si Alvin, birthday na birthday, oh. Tama Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam na gano'n palang nangyari. No, pero wag ka naman plastic. He's really your best friend. Take a stand. Hey, can you stop? Hey. Attorney, stop. Ako kasi yung binalastik. I didn't know. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko malaman. Pero sinasabi ko kasi, wag ka nang magpapaka-plastic. Right or wrong? Tell us. Do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba! Humba! Hindi pala humba. Let me talk. Ay, nako. Naging balita na yun na... Ito ng mga napakaswerte naman ng humba. Ay, kaibe, nakatikim na ng humba. May humba kami sa Katunying. Ang puntahan na lang natin, nasaan ba sila nun? Yung tagpong yun? Sa Dahig. Nasa Dahig sila nun? Dahig. May pupuntahan tayo, may sinend ako kay Mother. Itong dapat na, may sinend ako sa iyo. Isang grupo ng mga Pilipino na wala nang makain doon. Dance group. Bombachero, nanalo. Nag-champion kahit na nagtatyaga na lang sa noodles dahil napakamahal daw pala sa UK. Ganon. Lumaban doon. Nag-champion Yun na pa. lang ang balita natin. Pakita mo, sinend ko sa iyo, Mother. Yun ang balita natin.
Samantala, isinusulong ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang mandatory random drug test para sa mga opisyal at empleyado ng Senado. Kasunod dito ng aligasyon na gumamit ng marijuana ang staff ni Senator Robin Padilla na si Nadia Montenegro sa banyo ng Senado. Ayon kay Soto, ginawa na ito noong 2018 alinsunod sa RA 9165 at dapat ay agad ipatupad na muli upang mapanatili ang integridad sa serbisyo publiko. Pansamantalang nakalive si Montenegro habang iniimbestigahan at binigyan siya ng hanggang Agosto 19 para magsumite ng paliwanag. Marin niyang itinanggi ang paggamit ng marijuana at sinabing vape lang ang dala niya. Ayun. So ang gusto ni Senator ni Tito Sen ay drug test, random drug test. Kasama ba ang mga senador? Sa drug test? Idadag test? Depende yan sa... Hindi nasabi. Oo. Dapat lahat, di ba? Oo, Dapat baka lahat sabihin na naman, baka sabihin ng empleyado, ba't kami? Oo. Ba't kami lang? Ba't kami lang? Oo. Dapat at least sa mga senador, kahit na hindi na random, lahat na sila. Required. Required, oo. Tapos sa mga empleyado ay random. Random, Yan. Ayos ba sa inyo yan? Ayos ba sa inyo yan? Ayos. Tayong dalawa na nag-usap Nagkasundo yun. Sabi siguro, nagkasundo yung dalawa. Wala sama. Paano kala ka? Approve sa'yo. I second the motion. Alas 7:29 na po na umaga, sa kaugnay na balita sa ilalim sa drug test ngayong Lunes, si Senator Juan Miguel Zubiri kasama ang kanyang mga staff. Kasunod ito na insidente ng umano'y paghitit ng marijuana ng isa sa mga empleyado ng Senado sa loob ng pasilidad ng kapulungan. Ayon kay Zubiri, mandatory ito sa lahat ng kanyang empleyado. Ayun, so nasa senador. Ayan na. Para mapawi ang pangamba ng publiko matapos sumiklab ang issue. Sakali namang may magpositibo sa kanyang staff, sinabi ni Zubiri na idadaan ito sa due process tungo sa accountability at pagkakataon na masa ilalim sa rehabilitation. Ipinagutos ng Commission on Audit ang pagsasagawa ng fraud audit sa flood control project sa bansa para papanagutin ang mga responsable. Partikular sa Bulacan. Sa memorandum na ipinalabas ni COA Chairman Gamaliel Cordova, binigyan din ito na isang agarang pangangailangan ng fraud audit alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan ni Cordova ang lahat ng supervising auditor at audit team leaders sa DPWH District Engineering Office sa Region 3 na agad na isumite ang lahat ng mga kinakailangang dokumento. Matatandaang umabot sa 44 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa flood control project ng Bulacan at sa kabuuan ay 98 billion mula July 1, 2022 hanggang May 30, 2025 ang nailaan sa buong Central Luzon, katumbas ng 18% ng kabuang 548 billion pesos na pondo para sa flood control sa buong bansa. Kinalampag ng ilang alkalde si Pangulong Bongbong Marcos na ilantad, linisin, litisin at ikulong ang mga opisyal ng pamahalaan at kontratistang sangkot sa palpak at ghost flood control projects. Kasunod dito ng kautusan ng COA na magkasaan ng fraud audit ng mga flood infrastructure projects sa lalawigan ng Bulacan alinsunod sa direktiba ng Pangulong Marcos. Ayon sa Mayors for Good Governance, ang transparency ay hindi isang opsyon, kundi tungkulin na dapat ipagkaloob sa taong bayan. Dapat lang anya na panagutin ang mga mapapatunayang nagbulsa ng pondo na nakalaan sana sa mga proyektong makatutugon sa nararanasang pagbaha sa bansa. Susunod! Dito po! Sino itong aktor na hindi na natuloy ang ipinapagawang bahay na pending na? Bakit naman? Matapos kalasan ng kanyang gay benefactor. Nako! Yan na. Hindi Yan na mga sabi. gawa yan. At Aba? meron daw hong isang dance group, Pinoy dance group, Ayan. nagkampiyon sa UK. Yun! Kahit na noodles lang ang kinakain doon. Gipit na gipit, walang budget kumbatsero, nako. pero nag-champion. Yan ang mga Pinoy. Pero Oo. hindi dapat nangyayari yan, kumbatsero. Kaya nga, dapat ito'y sinusuportahan. At mamaya, tabayanan niyo po ang report ng ating RH reporter. Ito raw hong St. Timothy, yung kontraktor
ay may project pala sa QC, pinatigil na. Aba, ni Mayora. Pinatigil na ni Mayora. At, Ang dami. Makapag-commercial ba kaya tayo? Parang ito. Ano? Oy, sang-ayon ba kayo na ipagbawal na rin ng vape sa Pilipinas? Ayan. Oo, kagaya ng ginawa sa Singapore. Bawal ba sa Singapore? Singapore pala, ang vaping bawal mula pa noong 2018. Tinan mo na. As in lahat ng klase ng vape. Lahat? Oo, kaya kahit sabihin pang, vape, bawal sa Bawal. Singapore. Gusto nyo bang ipagbawal na rin ang vaping sa Pilipinas? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:34. This Ba online ha? Online. Sabi niya, luluwas eka ako. Oo. At baka marami kang labada dyan. Labada, ibig sabihin nalaban na. Oo, nalaban na. Ano Hindi gusto labahin, niya? Papalansyahin. Iistrahin lang daw niya. Iistrahin para daw makatipid ako sa pamamalansa. Tingnan mo nga naman Sabi ko, nanay, ayos naman kami dito. Pero kung daw, sawan-sawan raw siya kawawalis dun sa bakuran Kahit 80 years old, tuloy pa rin, walis-walis. Tapos luto-luto. Yan ang Nanay Benny namin. Talaga, no? Lakas pa rin talaga ni Nanay Benny. Nakakabilib talaga, kumbatsero. Pero siyempre, kumbatsero, nag-aalala pa rin ako. Kaya bilang anak, gusto kong siguraduhin na siya healthy at malakas lagi. Abay, tama ka dyan, Kaya kumbatsero. naman araw-araw, pinagtitimpla namin siya ng N+ Gold. Lagyan mo lang ng 6 na scoops. Anim na scoop. Ang isang basong tubig at ready na ang isang healthy serving na kailangan niya para manatiling malakas at masigla. Nakita mo naman yung pinadala ko sa yung video. Ano sabi ni nanay? Approve. Approve. Wala ba? Hindi ba natin pwedeng kaya lang baka maningil si nanay si Nanay Benny. Baka maningil si Nanay Benny kaya dito kay Nanay Benny, pag umiinom ng N+ Gold, na ipapakita ko ang tanda ng aking pagmamahal. Ayan, Dr. Luis Go. Ayan happy birthday. Kaya ano pa hinihintay ninyo mga kumbatsero? Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available at Mercury Drugstore at iba pa ang kilalang drugstores nationwide. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41 ng ating oras. Eto na. Eto na. Ito na ang update sa PNP. Eto na. Police Lieutenant General Bernard Banac, ipinakilalang number 2 ng PNP sa kabila ng pagkontra ng NAPOLCOM. Hawakan mo sa tenga. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Pinakilalang number 2 man sa Philippine National Police itong si Police Lieutenant General Bernard Banac sa kabilangan ng order ng NAPOLCOM o National Police Commission laban sa order na nauna na ni PNP Chief Nicolas Torre III sa flag raising ceremony sa Kapukran ngayong umaga. Ipresenta ni Torre si Banac bilang Deputy Chief for Administration. Kasama ni Banac sa command group na ibinida sa seremonya sa harap mismo ng mga pulis ngayong Lunes, sina Deputy Chief for Operations Police Major General Edgar Alan Ocubo at Chief ng Directorial Staff si Police Major General Nery Ignacio. Agosto sa istang pagpalitin ni General Torres, sina Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates na inilagay naman sa Area Police Command ng Western Mindanao. Binalik na dito kalauna ng NAPOLCOM na pinangungunahan ni Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan at Interior Secretary John Vic Remulla bilang mga signatory. Pero sa pagtaas ng watawat ngayong umaga, hindi lamang pinanindigan ng PNP Chief ang unang hatol, kundi iginitin ang pagkakaisa ng pulisya sa kabila ng tinawag niyang mga utos at hamon itong mga nakarang araw. Pakinggan natin kaperaso bahagi ng pahayag ni General Torre. Sa inyong lahat, isang malinaw na mensahe ang pinakita ninyo. At ipinakita natin, ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Bago ang lingguhang speech na ito ni General Torres sa harap ng bandila, nagpahayag ng pagsuporta sa kanyang iba't ibang police regional officers at grupo dahil nga lamang na NCRPO at PNP Academy Alumni Association. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Edniel. So, ibig sabihin hindi kinilala ni PNP Chief ang sinasabi ng Napolcom. Ng Napolcom. Kasi kung pangiti-ngiti lang si General Banac, alam mo si General Banac Oo nga. General Bernard Banac, magandang morning! Samantala, meron daw pong tricycle driver na nagnakaw ng manok na panabong ng pulis. Ang bihira. Sabi siguro hindi makakapalag to. Pulis to eh. Bakit siya may panabong? Yan. Kaya ngayon daw po may hinahanap ng missing panabong. Hindi na sabongero. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry arestado ang isang 38 anyos na lalaki matapos na maaktuang nagnanakaw ng broodstag o panabong na manok na nagkakalaga ng 25,000 piso. Pakamahal naman yan. Maynila. Ang mahal 25,000. Ba, Texas ba yan? Talisain. Ayan. Lungkot. Ang lungkot ng manok. Lungkot. Kung pa pala, bata pa, no? Kinilala ng Boy. Amistoso. Boy. Yes. Bakit may mugshot yung manok? Bakit binigyan ng mugshot yung manok? Hindi naman siya suspect. Hindi naman siya suspect eh. Siya biktima dito eh. Ito, may mugshot na lagyan pang pangalan, no? At naka-side view. Side view. Hindi sa umarap eh. Ayaw umarap. Hindi naman kamo ikaw yung nagnakaw. Bakit ikaw ay nahihiya? Para kamong ang dapat mahiya dyan, yung nagnakaw. May kilala tayong ganyan kumbatsero, sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Oo, di ba? Pero sila hindi nahihiya. Yung nabibiktima pa, yun pa nahihiya. Tinan mo, yung hiyang-hiya yung manok, nakayuko pa. Naglagang tuka eh. Nakayuko pa yung manok eh, habang kinukunan eh. Kilala ng Manila Police District ang suspect na si Preting Amistoso, alias Pretty Boy, Tugong Samar, at nakatira sa Bacor, Cavite. Ayon sa ulat ng Ragsabago Police Station, pasado alas 12 kagabi, nang mahuli ng biktima mismo na si Patrolman Aris Garcia Manio, isang pulis at nakatira sa Del Rosario Street. Ang suspect habang nagnanakaw ng kanyang alagang broodstag sa bakuran. Sa salaysay ng biktima, nakarinig siya ng ingay sa kanyang likuran at ng kanyang silipin at nadatnan niya ang suspect na ninanakaw nga yung kanyang alagang manok. Agad siya itong hinabol at naaresto at nabawi niya ang manok na panabong. Dinala ang suspect sa Tondo Medical Center para sa physical examination at sinayalin na sa investigasyon ng Manila Police District. Mamaya ay sasampa na sa lungkot ng manok. ng Article 308, Revised sa Penal Code of Theft ng Manila Prosecutor's Office. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS sa Pilipinas, una sa Yung lungkot ng manok, nalungkot yata siya. Bakit nahuli yung nagnakaw sa kanya? Parang ayaw niya nang bumalik na sa pulis. Baka hindi siya binubuga na Hinebra. Galit na galit siguro yung pulis. Hindi mo ba ako kilala? Hindi ba? Pulis ako! Pero wala namang bawal siguro na mag-alaga ng panabong yung pulis, no? Basta wag siyang magsasabong. Huwag siyang magsasabong. Ganun, ha? Siya magsusugal. Sabihin ng pulis, hindi, nag-aalaga lang ako, hanap buhay ko lang to. Extra income. Ang laki ng kita dyan sa panabong eh. 25,000 pala yun? Kaya samantalang kamukha nung grade 6 ako, kamukha lang nun yung manok na pinanlalabang ko sa... Pinambibitaw ko. Ay, nako. Tulad ng tatay ko noong araw, nag-aalaga din ng panabong, pero hindi siya nagsasabong. Di ba? Ang problema, hindi naman binebenta, hinihingi lang ng mga kung sino-sino. At kapag napabayaan pa namin na halimbawa nagkalapit yung dalawang manok, yung isa ay nakakawala, yung isa ay nakatali. Hindi, bugbog sarado yung nakatali. Pagdating ni tatay, palo pa kami. Akala ko naman inalagaan niya mabuti. Nung may madaang inahin,
nagsabong, talo yung panabong. Yung inahin ang nanalo. Yung inahin. Sabi siguro, ito na nga lang yung panabong natin. Yung inahing manok. Ay, Hindi, buhay. pero magandang pagkakataon din para pag-isipan niya ng mga sabungero. Subukan nyo nga yung inahin na lang ang ilaban diba? sa... Makikita nyo kung gaano katapang ang mga babae. Ay, nako. Eto na. Yun daw project ng St. Timothy sa QC ay ipinatigil. Yan. RH5, Val Gonzalez. Come in, Val. Jerry, ako'y nandito mismo sa may pinaka-bukana mismo nitong controversial na proyekto na ito ng St. Timothy Construction Corporation. Nagiging sanhiraw ng pagbaha sa District 4 at District 1 ang proyektong ito na itinatayo ng St. Timothy Construction Corporation kahit hindi malakas o hindi tuloy-tuloy ang mga pag-ulang nararanasan nung nakalipas na ilang buwan. Itinayo daw itong proyektong ito base sa dito sa lugar na isang non-building area na labag sa Water Code at Civil Code. Dahil nakakubabaw sa sa creek. Correct, oo. Ano daw yung tinatayo na yan? Pumping station. Itong tinatayo, itong Matalahib Creek Pumping Station. Itong Matalahib Creek Pumping Station na ito ay proyekto ng isa doon sa 15 natukoy na nakakuha ng matamis na multi-bilyong piso na halaga ng proyekto mula sa gobyerno. Ang sabi ng Quezon City government, nakatayo ito dito sa non-building area na labag sa umiiral na mga batas. Ito pinahayag Jerry Anthony ng Quezon City government kasunod ng reklamong inilabas sa social media ng Barangay Damar, Quezon City na direktang nagtuturo dito sa Matalahib Creek Pumping Station na ito na sanhi ng pagbaha sa kanilang lugar sa kasagsagan ng ilang araw na pagtama ng habagat na sinundan ng 3 bagyo nitong nakalipas na buwan. Ayon dito kay Quezon City Mayor J. Belmonte, na iparating na niya ang rekomendasyon ng lokal na pamahalaan na itigil na ang konstruksyon ng proyektong ito na isinagawa o isinasagawa ng walang konsultasyon sa city government. Tinawag na rin daw nila noon ang atensyon ng DPWH nang magsisimula pa lamang itong proyekto. At sumulat pa raw Jerry Anthony ang Infrastructure Committee ng lungsod upang ihayag ang pagkontra. Ngunit sa kabila daw ng mga pagtutol na ito ay itinuloy pa rin ng DPWH NCR itong proyektong ito. Itong si Mayor Belmonte, literal na nakahadlang ang infrastrukturang ito sa daloy ng tubig sa creek mula sa 4 na mga barangay papunta o palabas ng San Juan River. Dahil dito ay nire-rekomenda ng pamalang lungsod sa DPWH na tanggalin na itong proyektong ito. Sa halip ay ilan na lang daw yung balanse na 250 million pesos na proyekto ng proyektong ito sa pagtatayo ng detention basin na may capacity na 65,000 cubic meters na nakaayon sa Quezon City Drainage Master Plan. At dahil dito sa binitawang salita na ito ni Quezon City Mayor Belmonte Jerry Anthony, abay nabuking tuloy na 250 million pesos pala ang pondo para dito. Ang halaga ng project. Nakaharap ako mismo dito sa signage. Patingin nga nung display signboard na yan. Signboard, ayan. Wala lang tayong live na video pero nakatayo ako. Magkano nakalagay? Oh, ayan. Yung kung may papakita ng RHTV yung nakaraang report natin, ang halaga, ang contract cost ng proyekto ay 95,998,547 base dito sa signage. Yung proyektong ito na nakalagay pa rito, napakalaki. Ano nakasulat? This is where your taxes go. Oo. Tapos ano pangalan nung nakalagay yung project name diyan nakalagay. Ito, yung project name, Construction of Matalahib Creek Pumping Station, location Santo Domingo, Quezon City. 4 na mga barangay yung binabaha dahil dun sa ang binabanggit ng Barangay Dangar na siyang pinagmulan ng kwentong ito. Ang binabanggit niya, yung napakakitid na creek na ito ay inukupahan daw nitong proyekto yung 30% kaya naiipit yung tubig palabas ng San Juan River. Kumbaga basics yan, no, na pagka may waterway,
parang nilagyan mo siya ng obstruction. Nilagyan mo pa ng obstruction, ano? Oo. Pero alam mo, habang pinapakita mo tong creek na to, Val, naisip ko tuloy yung mga katabing bahay na yan eh. Yung mga nakatabing bahay na yan, nakatuntong din siya sa easement. Dapat may easement yan eh. Sino ba pumayag naman dyan yung mga bahay na yan? Ayun, nakatungtong na sa... Walang pumayag, Jared Anthony. Ang city government nga, ang sabi ni Mayor Joy Belmonte, ay sumulat na sila dahil tutol sila dun sa pagtatayo ng proyekto. Hindi lang yung proyekto, pare. Okay ako, yung proyekto settled na yun. Mukhang may diferensya. Ang tanong natin, yung mga bahay sa tabi ng creek, nakatuntong na yung mga bahay sa tabi mismo ng creek. Halos nakatuntong na dun. Nakita mo yung wall ng creek? Ayan yung mga bahay na yan. Sino bang pumayag na magtayo yung mga konkreto, yung mga bahay na yan eh. Wala namang easement yan eh. Nakalagay sa batas, may easement dapat eh. Kung tatanungin mo itong mga bahay, kung pumayag sila, wala silang pagpayag dahil... Hindi. Ang tanong ko, ba't sila nandito diyan? Hindi, pupuntahan na natin kasi magturuan na tayo ngayon. Pumayag ba ang Quezon City government na magtayo yung mga bahay na yan? Lalapitan. Yan yung ating advocacy kasi kami ni Kumbachero eh. Bawiin natin ang waterways dahil ang may-ari niyang gobyerno at ipatupad ng gobyerno yung nakalagay sa batas na may 3 meters na easement, minimum of 3 meters na easement doon sa mga waterways. Bakit may mga bahay dyan sa tabi ng creek? Anthony, tama-tama yung tanong mo. Eto, si Nanay. Nanay, ilang taon na ho kayong nakatira dito? 40 years na po. Ayun, 40 years. Si Nanay, 40 years. Yung bahay ba niya ay konkreto? Konkreto po yung bahay niyo? Hindi po, ito lang. Ito. Itong bahay ni Nanay, konkreto dito sa baba, mga 30% konkreto, pero dun sa taas mga ano na to? Mga kahoy. Yung bang tinatayuan ng bahay nila property nila? Ito po'y pagmamay-ari na po ninyo? Hindi po, sir. Yun sinasabi natin. Hindi ninyo pagmamay-ari. Hindi po. Nakikitira lang po. Pero 40 years na ho kayong nakatira dito. Ayun, 40 years. Isang tanong na lang, Jared Anthony, gaano kataas yung bahanong nakalipas dahil yung iba sinasabi nila lampas pa dun sa kawad ng kuryente na yun? Sir, sa Undoy. Sa Undoy? Oo. Ngayon, itong nakalipas? Hanggang dito lang, sir. Hanggang dito. Yung itinuturo ni Nanay ay kalahati ng kanyang katawan. Ayan, ang height ni Nanay ay 5 feet. Ayan, ganun yung kataas. Ang tubig dito mismo sa may pinakagilid na nitong kalsadang ito. So, yun yung... Sino congressman dyan? Yung congressman dyan? District 1 ito... Sino congressman dyan? Sino congressman? Si Congressman Atayde. Arjo Atayde. Tanong, ang susunod na investigasyon mo dyan, Val, siya ba ang proponent ng project na yan? Kung sino proponent ng project na yan. Kanino ba yan? Sinong congressman na may-ari niyan? Parang gano'n, ano? Okay? Ayun, sige. Alamin natin yung napakalagang mga impormasyon na yan, Jerry Anthony. Pero dito sa lugar ko, pagitan ito ng District 1 at District 4 ng Quezon City kung saan maraming barangay ang apektado kapag naipit yung tubig sa daluyan ng creek na ito patungo ng San Juan River. Mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Ay, baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, Chief Claro Arellano, happy birthday din sa iyo. Birthday din pala ni Chief. At birthday ni Dr. Luis Go. At saka ni Secretary Vince Dizon. 62 lang pala si Dr. Luis Go. Bata pa, no? May 20% discount ka na, Doc, sa
and Plus Gold. Ayan. Reliable at stylish crossover SUV ba na hindi aabot ng 1 milyon ang hanap mo? Aba, ang all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines ang siguradong para sa inyo. Sa presyong 998,000 pesos ang all-new Tiggo Cross sa isang crossover SUV, may 1.5 liter 4-cylinder engine na may katambal pang 9-speed CVT transmission para sa maswabe at matipid na drive. At hindi lang yan. Aba, ano pa? Sa loob ng Tiggo Cross, merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. No problem din dahil compatible ito sa Apple CarPlay at Android Auto, kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Ayun, tinan mo nga naman. Kuya Romel Sitin, maganda morning! At nagpapaalala rin na kumbatsero ang Pagcor. Lalo na dito sa mga paglipanan ng mga online gaming. Oo. Ano ba 'yon? Yan ba yung yung mga madaling maisahan? Oo, mga naiisahan. Mga naiisahan. Upang sugpuin po ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang Guarantee website. Guarantee website? Ano ba yan? Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular pong ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyado, mga legal na gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman Altenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Ayun. Hindi ba na-delink na unlink na yung mga dapat, mga e-wallet sa mga online gaming mga online gaming. Paalala po ni Chairman, maging mapanuri, matanglawin. Ayun. Huwag kayong magpapaloko. Ayan. Parang Het, take it away. Happy birthday din daw kay Mayora Lota Manalo ng Lubo, Batangas. Ayan. Happy birthday din kay Raymond Araneta ng Zamboanga City. Sabi ni Florante. Yung grupong nanalo sa UK, bukas na lang. Bukas na lang. Pero ang ganda nun, nakakatuwa naman yun. Galing, kumbachero, walang kabaon-baon, walang pera. Noodles na lang ang kinakain doon. Abay, nag-champion. Ano pangalan nung World... ano pangalan nung pinalalunan nila? Yung Udo. UDO, World Street Dance Championship 2025. Ayun. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon na